المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط. حياتنا دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pinupuri ko ang Allah subhanahu wa ta'ala at ako ay sumasaksi na walang Diyos na totoong dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang Allah. At ako ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakahuling sugo ng Diyos para sa sangkatauhan. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, dito tayo ngayon sa panglima ng haligi ng pananampalatayang Islam na ito ay paniniwala sa huling araw. Kapag sinabi ang salitang huling araw, ito ay nangangahulugan na mayroon unang araw. Ang unang araw ay siya ang mga araw natin dito sa ibabaw ng lupa, dito sa mundo. Yan ang unang araw. At nangangahulugan din na ang buhay dito sa mundo, kapag sinasabi ang may huling araw, nangangahulugan na ang buhay natin dito sa mundo ay may katapusan. Ang kamatayan ay tiyak na mangyayari sa tao na ito ay hindi magagawang pagdudahan. Mula sa Quran at sa hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga katibayan na talagang mayroong huling araw na siya ang ating susunod na haharapin. Katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Lahat ng may buhay ay makatitikim ng kamatayan. Ang kamatayan ay siya ang simula ng buhay para sa huling araw. Ibig sabihin, kapag namatay ang tao, siya ay nag-umpisa na pumasok sa isang pintuan para sa kanyang buhay sa huling araw. At mismo itong mundo na ginagalawan natin, na dito tayo nakatira ng pansamantala sa panahon na ito ay magwawakas. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan na nilikha ay mamamatay, o kay mawawala o magwawakas. Ang taning ng tao ay hindi malinaw, hindi natin alam, walang nakaalam dito maliban lamang sa nag-iisang Allah. At wala mang sinumang nakakaalam kung kailan siya mamamatay at kung saan siya lupa mamamatay. Lahat na yan ay ang Allah lamang ang nakakaalam dito. Ang mundong ginagalawan natin ay pansamantala lamang tayo dito. Tayo ay kahalintulad ng isang manlalakbay na tumatawid sa isang tulay, o kaya tumatawid sa isang daan na bawat araw at bawat oras at ang bawat minuto at segundo ay tayo ay patuloy na naglalakad. Ayaw man natin sa hindi, ay walang pag-alinlangan na tayo ay makarating sa ating patutunguhan na ito ay kamatayan o kaya huling araw. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inihalintulad niya ang kanyang sarili tungkol sa pansamantalang paninirahan niya sa mundong ito na katulad lamang ng isang manlalakbay
na siya ay nagpahinga ng pansamantala sa lilim ng isang puno. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay at iniwan niya ang punong ito. At kailanman ay hindi na maaaring magbalik siya sa punong ito. Ganyan ang inihalintulad ng Prophet Muhammad sa kanyang sarili at sa mundo na kanyang ginagalawan. Ibig sabihin, pansamantala lamang siya dito sa mundong ito. Mga kapatid, dapat din natin malaman na ang taong patay ay walang madadala sa kanyang libingan. Kapag siya ay umalis na, lumisan sa mundong ito, ay wala na siyang madadala sa kanyang libingan. Kapag ang tao ay inihatid sa kanyang huling hantungan, ibig sabihin, ililibing na siya, sasama sa kanya, ito ay ayon sa kahulugan ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang tao ay inihatid na sa kanyang huling hantungan, sasama sa kanya ang tatlo. Sasama sa kanya ang kanyang pamilya na sila ay makikipaglibing sa kanya. Kung siya ay meron siyang kayamanan, sasama rin yun. Kung siya ay meron siyang sasakyan, doon siya isasakay upang siya ihatid sa kanyang libingan. Yan ang pangalawa na sasama sa kanya. Pangatlo na sasama sa kanya ay ang kanyang mga ginagawa. Subalit, pagkatapos na ito mailibing, babalik ang dalawa at matitira lamang ang isa. Ano ba yung babalik? Babalik ang kanyang pamilya dahil sila ay magsiuwian sa kanilang mga bahay. Pati yung kanyang mga sasakyan na naghatid sa kanya, sa kanyang huling hantungan, ay ito ay babalik din. Ang matitira lamang ay isa, ay ito yung kanyang mga ginagawa. Yan ang kanyang pinakabaon na dala-dala niya sa pagharap niya sa nag-iisang Diyos sa huling araw. Kaya ang pinakamagandang baon para sa tao dito sa ibabaw ng lupa, na yung baon na yun ay matibay at hindi nabubulok at walang katapusan ng kanyang saysay, ay ang takot sa nag-iisang Allah, pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Ang kahulugan yung sa wikang Tagalog, sinabi ng Allah, at kayo ay magbaon, kayo ay maghanda ng baon, sabi ng Allah, ng inyong ikabubuhay, datapwat ang higit na mainam, sabi ng Allah, na baon ay pagkatakot sa Allah at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Yan ang pinakamagandang baon na walang katapusan ng kanyang saysay, hindi napapanis at hindi nabubulok at mapakinabangan ng tao sa kanyang pagharap sa kanyang Panginoon Diyos. At para hindi natin mapapabayaan ang ating sarili sa paghahanda ng baon para sa buhay ng ating hinaharap ang huling araw, samantalahin natin ang mga kalagayan na maaaring magaganap sa ating buhay habang tayo ay nasa ibabaw ng lupa. Sa hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kahulugan ay ito ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalahin ninyo ang 5 bago dumating ang 5. Ibig sabihin, samantalahin ninyo ang 5 ito bago dumating ang 5 iyon. Ano ba ito? Ang una, ang iyong buhay bago dumating ang iyong kamatayan. Bago dumating ang iyong kamatayan, samantalahin mo ang iyong buhay. Kasi minsan may mga tao na sila ay palakad-lakad lamang dito sa ibabaw ng lupa, kumakain, nag-asawa, akala nila ay mamamatay lamang siya at walang patutunguhan. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad, samantalahin ninyo sa mga magagandang gawain, pagsuko, pagtanggap, pagsamba, pagdarasal, at iba pang mga gawain na pinag-utos ng Diyos bago dumating sa inyo ang iyong kamatayan. Pangalawa, ang iyong kalusugan bago dumating ang iyong karamdaman.
May mga tao na kapag siya ay malusog ang kanyang katawan, walang sakit, wala siyang karamdaman, hindi niya maalaala ang nag-iisang Diyos. Ang akala niya ay ang mundo ay walang katapusan. At mismo sarili niya, akala niya ay hindi na siya mamamatay. Siya ay manatili lamang sa mundong ito ng walang hanggan. Pero kapag dumating sa kanya ang karamdaman, doon niya malaala na mayroong palang nag-iisang Diyos. Yan ay kalimitan sa mga tao na kulang sa kanila ang pananampalataya, saka pa nila malalaman ang nag-iisang Diyos kapag siya ay nasa kagipitan. Lalong-lalo na kapag siya ay nasa bingit ng kamatayan, malaala niya ang Panginoon Diyos. Doon niya malalaman na mayroong palang nag-iisang Diyos. Pero yan ay mali. Ayon sa kautusan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kalusugan mo ay samantalahin mo bago dumating ang iyong karamdaman. Pangatlo, ang iyong bakanting oras bago dumating ang iyong pagkakaabalahan. Pang-apat, ang iyong kabataan bago dumating ang iyong katandaan. Ibig sabihin, nang ikaw ay nasa tamang edad, nasa tamang gulang, samantalahin mo yun bago dumating sa oras na ikaw ay matanda na, nagsasaklay ka na kapag ikaw ay naglalakad. Mayroon mga tao na sa kanya malalaman ang pagsamba sa nag-iisang Diyos ay kapag siya ay hulyanin na. O kaya siya ay nagsasaklay na kapag siya ay naglalakad. Dahil maramdaman niya na baka malapit na ang kanyang kamatayan. Pero ayon sa utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalahin mo, sabi ng Prophet Muhammad, ang iyong kabataan, ikaw ay malakas, ikaw ay malusog, ikaw ay bakanting oras bago dumating ang iyong katandaan. Panglima, ang iyong yaman bago dumating ang iyong kahirapan. Kung ikaw ay mayaman, may kaya sa buhay, samantalan mo ito ng pagtulong sa mga mahihirap at gagamitin mo ang iyong kayamanan tungo sa kapakanan ng Diyos bago dumating ang iyong kahirapan. Minsan may mga tao, kapag mayaman, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang kayamanan. Akala niya ay bumili lamang ng kanyang mga gustong ari-arian, ang kanyang mga gustong sasakyan, at kapag siya ay nasa kahirapan na, doon niya maalaala na dapat nagamit ko ang ibang kayamanan ko noon ako ay mayaman sa pagtulong sa mga mahihirap, paggawa ng mga eskwelahan, paggawa ng mga muski at iba pang mga bagay na maaari niyang gamitin ang kanyang kayamanan. So yan ang sinabi ng Prophet Muhammad na 5, samantalahin ang 5 bago dumating ang 5 iyon. Ang pagkakaroon ng takot sa Allah o pagsunod sa kanyang mga kautusan ay siya ang tunay na kaligtasan. Kaligtasan sa parusa sa impyerno. At ito ang sanhi na ang paniniwala sa Allah ay siya ang sanhi ng pagkakaroon ng magandang buhay sa huling araw. Ang paghahanda o kay pagsasagawa ng baon para sa huling araw ay kailangan. Ito ay nasa tamang pagsasagawa at nasa tamang pamamaraan. Hindi mo pakinabangan ang isang baon kapag ito ay ginawa sa hindi tamang paraan. Hindi mo pakinabangan. Kahit araw-araw ay ginawa mo yun, na ito ay hindi sa tamang paraan, hindi naaayon sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo na si Prophet Muhammad na pamamaraan, kailanman ay hindi mo ito mapakinabangan sa huling araw. So, ganyan ang magandang paraan kung paano gumawa ng baon para sa huling araw. At alalahanin natin na itong paggawa ng baon o kaya para sa kaligtasan ay ito ay individual. Kanya-kanya. Sa huling araw ay kanya-kanya, individual. Ang pananampalataya ng ama, ito ay hindi magiging pananampalataya ng kanyang anak. Sapagkat sa huling araw, ay hindi maaaring makinabang ang ama sa pananampalataya ng kanyang anak. Ganon din ang anak, hindi maaaring makinabang sa pananampalataya ng kanyang ama. Ibig sabihin, ang pananampalataya ng ama ay hindi maging pananampalataya
ng anak. Ganon din ang anak, ang pananampalataya ng anak ay hindi magiging pananampalataya ng kanyang ama. Ang kasalanan ng ama ay hindi maging kasalanan ng anak. Ganon din ang anak sa kanyang ama, hindi niya magiging kasalanan ang kanyang kasalanan. Hindi niya pwede pasanin sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay matuwid at ang paghatol niya ay matuwid. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hindi maging pasanin ng isang tao ang kasalanan ng isang tao. Ganon din yung kabutihan, pananampalataya. Hindi magiging pananampalataya ng isang tao ang pananampalataya ng kapwa ng tao, sapagkat sa huling araw ay kanya-kanya at individual ang kaligtasan ng bawat isa. Isang talata mula sa Quran na sinabi ng Allah na wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil garur. Ang kahulugan yung sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Sinabi ng Allah, usang katauhan, pangangambahan ninyo ang araw. Ano ba itong araw? Ito ay sa huling araw. Pagkatapos ang araw natin sa mundo, pupunta tayo sa pangalawang araw na siya ang araw na wala ng katapusan. Wala ng kamatayan kapag ikaw ay buhay ng Panginoon Diyos muli. Pangangambahan ninyo, sabi ng Allah, ang araw na yun ay walang maitutulong sa kanya. Ang anak, ang ama ay wala siyang maitutulong sa kanyang anak. Gayon din ang anak sa kanyang ama. Katotohanan, ang pangako ng Allah ay totoo. Ito ay hindi mababago. Ang ipinangako ng Allah ay tutuparin niya. Kaya doon sa huling araw, sa pagharap natin sa Panginoon Diyos, bawat isa ay kanya-kanyang baon. Sa ibang talata, mula pa rin sa Quran, ay inilarawan ng Quran kung ano ang mangyari, anuman ang mangyari sa mga magkakamag-anak pagdating ng huling araw. Ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal Quran, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ang kahulugan nito sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Sa araw na yaon, sabi ng Allah, araw ng paghukom, araw ng huling araw, ay tatakas ang mga tao, ang tao ay tatakas sa kanyang sariling kapatid. Ibig sabihin, hihiwalayan niya ang kanyang kapatid, iiwanan niya, dahil kanya-kanya, gaya ng sinabi ko kanina, na kanya-kanya sa huling araw. Tatakas sa kanyang kapatid, sa kanyang sariling ina, tatakas din siya, at sa kanyang sariling ama, at sa kanyang asawa, at mga anak. Tatakas ito dahil sa huling araw ay kanya-kanya. Yan ang mangyari sa mga tao sa huling araw. Mga kapatid, napapaloob sa paniwala sa huling araw, ang lahat ng ipinabatid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang ipinabatid ng kanyang sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa lahat ng mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Kabilang dito ang mga pagdurusa o kaya ginhawang daranasin ng tao kapag siya ay nasa libingan. Nabanggit natin noon sa paksang paniniwala sa mga anghel na ang mga anghel ay meron silang tungkulin na ito'y tapat nilang ginagampanan na kabilang sa kanila itong si Munkar at saka si Nakir na sila ay dumadalaw sa taong namatay sa kanyang libingan. Sila ay magtatanong tungkol sa kanyang Panginoon, tungkol sa kanyang propita, tungkol sa kanyang relihiyon at iba pang mga katanungan. Ang tao nito ay sasagot kapag siya ay nasa kaya niyang sagutin. Ang mga isasagot sa mga tanong nito kung sino ang iyong Panginoon, hindi ito makukuha sa pamamaraan na isaulo. Ibig sabihin, i-recite mo, pagdating sa libingan ay
para madali mong sagutin ang nagtatanong. Kailangan ito ay may kaakibat ng paggawa. Kapag sinasabi mo na ang aking Panginoon ay nag-iisang Diyos, sambahin mo siya. At tanggalin mo ang sinasabing meron siyang anak o kay meron siyang asawa. At siya ay tanggapin mo at sambahin mo ng bukal sa iyong kalooban upang maging matatag ka sa pagsagot sa mga katanungan nang ikaw ay nasa inyong libingan. Kaya ang sinasabi ng Allah sa banal na Quran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ang kahulugan yun sa pinakamalapit sa wikang Tagalog, pinatatatag ng Allah. Sabi ng Allah, pinatatag ng Allah ang mga taong naniwala sa pamagitan ng matibay na salitang katotohanan. Ang katotohanan na ito ay pagsagot na sila ay sumasagot ng walang Diyos malibang lamang sa Allah at kami ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay kahuli-huling sugo ng Diyos. Yan ang may sasagot nila. Na sila ay pinatatag ng Allah Ta'ala ang kanilang mga puso dito pa sa mundo hanggat sa nasamba nila ang Diyos, ganun din sa huling araw. Diyan pa sa libingan, ang Allah ay pinatatatag niya ang kanilang mga puso sa matibay na salitang katotohanan na ito ay may sagot nila sa mga anghel na nagtatanong sa kanila. May mga maliliit na palatandaan. Alam natin na ang pagsapit ng huling araw na ito ay may dalawang palatandaan. Ito ay hinati sa dalawang bagay. Tinatawag nilang mga maliliit na palatandaan sa pagsapit ng huling araw at mga malalaking palatandaan sa pagsapit ng huling araw. Banggitin natin ang ilan lamang sa mga palatandaan. Sa mga maliliit na palatandaan, kabilang na dito ang pagdating ng pinakahuling sugo ng Allah na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng kahulugan ng sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ako ay ipinadala ng Allah bilang sugo. Ako at ang huling araw ay ganito. Iginan niya ang kanyang dalawang daliri. Ito ay sinyas sa kanyang dalawang daliring magkadikit na ganyan daw kalapit ang huling araw mula nang siya ay isugo ng Allah. Kaya yan ang una, yan ang kabilang sa mga tanda na maliit na palatandaan sa pagsapit ng huling araw ay ang pagdating ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ay wala nang sugo na susunod pa sa kanya at wala nang aklat na susunod pa sa aklat na ipinadala ng Allah sa kanya ang banal na Quran. Pangalawa, sa mga palatandaan ay ang labis na pagpatay at pagdanak ng dugo. Ayon sa bahagi ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang kanyang kahulugan. Sinabi niya, darating sa mga tao ang panahon na kung saan hindi alam ng tao kung bakit siya pumatay. Ibig sabihin, labis na ang pagpatay. Hindi alam ng tao kung bakit siya pumatay at hindi rin alam ng tao kung bakit siya pinatay. Yan ay kabilang sa mga tanda ng mga maliit na palatandaan sa pagsapit ng huling araw. Kabilang pa rin sa mga palatandaan, mga maliliit na palatandaan, ang iba ay lumipas na, ang iba ay hindi pa lumipas. Ang mga babaeng alipin ay magsisilang ng anak mula sa kanyang amo. Ang kadalasan, ang mga alipin ay parang wala silang pakinabang, ang mga amo ay parang wala silang pakinabang sa kanilang mga alipin kung di ito ay utusan lamang. Pero sa panahon na yan, sabi ng Prophet Muhammad, kapag sumapit na ang huling araw, malapit na yan, kabilang sa mga tanda na yung mga amo ay mapakinabangan nila ang kanilang alipin hanggat sa ito ay mabubuntis nila. Magkaroon sila ng mga anak sa kanilang mga alipin. Kabilang pa dyan ang mga kawawang pastol sa disyerto, ibig sabihin yung mga nag-aalaga ng mga kambing sa mga disyerto ay mag-uunahan sa pagpapatayo ng mga gusali. Ganyan ang isa sa kabilang sa mga tanda ng mga maliliit na palatandaan ng huling araw.
Ayon sa bahagi ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang sinabi niya. Ang mga maliit na palatandaan ay ang aliping babae ay magsilang ng anak mula sa kanyang amo. At ang mga nakapaa, ibig sabihin mga walang sapatos, na mga tao na sila ay kawawang mga pastol sa mga desierto ay magpapaligsahan sa pagpapatayo ng mga matataas na gusali. Ibig sabihin, sila ay dati ay mga mahihirap. Kapag malapit na ang huling araw, kabilang sa mga tanda na sila ay magpapaligsahan at mag-uunahan sa pagpapatayo ng mga matataas na gusali. Kabilang pa rin sa mga tanda, maliit na tanda sa pagdating ng huling araw, ay pagiging mabilis ang takbo ng panahon. Ang akala mo sa isang taon ay isang buwan. At ang akala mo sa isang buwan ay isang araw lamang. At ang akala mo sa isang araw ay isang minuto lamang. Yan ang maramdaman ng tao kapag malapit na ang huling araw. At marami pang iba na hindi natin kayang banggitin dito dahil sa limitado ang ating oras. Pero pumunta naman tayo sa mga malalaking palatandaan. Bumanggit tayo ng ilan lamang sa mga malalaking palatandaan sa pagsapit o kay ang huling araw. Ibig sabihin ay malapit na talaga ang huling araw kapag ang dumating ay mga malalaking palatandaan. Ang una, pagdating ng Al-Mahdi. Pagdating ng isang tao na siya si Mahdi, siya ay darating bago dumating si Jesus dito sa mundo na ito. Bago bumalik o kaya bumaba si Jesus dito sa mundo. Kabilang pa dyan, ang pagdating ng Antikristo. Antikristo, siya si Masih ad-Dajjal. Si Masih ad-Dajjal, si Antikristo, ay wala ng ibang magdudulot ng kasamaan na mas malala. Mas malala pa kay Masih ad-Dajjal sa pagitan ng paglikha kay Adan at ang huling araw. Siya ang pinakamasama na lumitaw dito sa ibabaw ng lupa mula nang ilikhahin si Adan hanggat sa pagitan nila sa huling araw. Kabilang pa rin sa mga tanda, malalaking tanda, ay ang pagdating ni Prophet Jesus. Si Isa alayhi salam, siya ay babalik dito sa lupa. Kabilang sa hadis, kahulugan ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, walang pagitan. Si Prophet Jesus at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang propita na sinugo ng Allah o kaya sugo sa pagitan nilang dalawa. Ibig sabihin, hindi sila napagitanan ng isang propita o kaya sugo. Siya ay bababa at makilala ninyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay makipaglaban para sa Islam. Siya ay makipaglaban para sa Islam at babaliin niya ang mga krus. Lahat ng krus ay wawasakin ni Prophet Jesus. Papatayin niya ang mga baboy. At patayin niya si Masih ad-Dajjal, yung sinasabi natin kanina na pinakamasama sa ibabaw ng lupa sa araw na yun, ay papatayin siya ni Jesus. Siya ay mabubuhay, si Jesus, ayon sa hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa loob ng 40 taon at siya ay mamatay. So yan ay kabilang sa mga palatandaan, malaking palatandaan na malapit na gugunawin ang mundo. Kabilang pa rin sa mga tanda ay pagsikat ng araw mula sa kanluran. Pagsikat ng araw mula sa kanluran, ito ay kabilang sa pinakamalaking tanda at ibig sabihin ay malapit ng malapit ang pagguno ng mundo. Sa ibang hadis, sa bahagi ng hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hindi darating ang huling araw hanggang hindi sumikat ang araw sa kanluran. At kapag nakita ito ng mga tao, sarado na ang lahat. Wala nang paniniwala na tatanggapin pa ng Allah. Wala nang pagbabalik loob na tatanggapin pa ng Allah, maliban lamang sa panampalataya
na nauna rito bago dumating ang palatandaan na ito. Ibig sabihin dyan na sasaraduhin o kay i-close ng Allah niya ng paniniwala o kay pagbalik loob para sa Kanya. Maliban lamang sa mga pananampalataya o kay paniniwala o kay mga magandang gawain na nagawa ng tao bago dumating ang tanda na ito ang kabilang sa mga palatandaan. Mga kapatid, sa panampalatayang Islam, dahil sa oras natin ay limitado talaga, pumunta tayo sa pang-anim na haligi ng panampalataya na siya ang pinakahuling haligi ng panampalatayang Islam. Na ito yung tinatawag na paniniwala sa Al-Qada wal-Qadr. Ibig sabihin ng Al-Qada wal-Qadr ay kung ano ang maihinat na ng tao o kaya ang kanyang tadhana. Yan ang tinatawag na Al-Qada wal-Qadr ay maniwala ka sa tadhana. O kaya'y ang kahihinatnan mo ay paniwalaan mo. Yan ang ibig sabihin ng al-iman bil-qada wal-qadr. Ang Muslim ay kailangan maniwala sa lahat ng nangyayari. Lahat na nangyayari ay pinahintulutan ng Allah, mabuti man o masama sa kanyang paningin. Yan ang paniniwala sa al-qada wal-qadr. Walang magaganap sa kaharian ng Allah na salungat sa kanyang nais. Kung anuman ang nais ng Allah, ay ito ay magaganap. At anuman ang kanyang naisin, ay may kahulugan na layunin. Ibig sabihin, pag dumating sa tao ang isang bagay, na ito ay sa tingin niya ay mabuti o kay masama, ito ay galing sa Diyos, at yun ay may layunin ng Allah para sa kanya. Mga pagsubok, yan ay galing sa Allah. Minsan upang ang tao ay makaalaala sa Diyos. Kapag dumating sa kanya, kung siya ay malakas, malusog ang kanyang katawan, biglang bumagsak ito, alahanin niya na yan ay mayroon layunin ng Allah para sa kanya. Baka siya ay sa panahon na yun, na siya ay bumagsak, nagkaroon ng karamdaman, maalaala niya noon na siya ay malusog, at siya ay nasa mabuting pangatawan, doon niya may kumpir na lahat ng bagay na ito ay may layunin ng Allah para sa kanya. Dapat din natin paniwalaan na ang kahihinatnan na pinahintulutan ng Allah na ito ay galing sa Allah. Yan ang paniwala sa Al-Qada wal-Qadr. Anuman ang magiging bunga ng kanyang pagpili, kasi ang tao ay malaya. Kapag sinabi sa kanya na ito ay masama, ito ay mabuti, sambahin mo ang Diyos upang ikaw ay magkaroon ng magandang gantimpala. Huwag kang sumuway sa kautusan ng Diyos dahil ikaw ay papasok niya sa impyerno. Kapag yun ay naibigay sa tao, ang mga kaalaman na yan, ang tao ay malaya siyang pumili. Tanggapin niya o hindi. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yan ang sinabi ng Allah. Ibig sabihin, ang tao ay malaya sa larangan ng pagsamba. Sinabi lang sa kanya na sambahin niya ang Diyos. Kapag hindi ka sumamba, ipapasok ka ng Allah sa impyerno. Kapag ikaw naman ay sumamba sa kanya, sumunod sa kanyang mga kautusan, ikaw ay papasok sa paraiso. Ang tao ay malaya pumili. Kung saan ang gusto niya, doon sa impyerno o doon sa paraiso. Kaya ang sinasabi ng Allah sa banal na Quran, la ikraha fid din. Wala sa pilitan sa larangan ng pananampalataya. Ang importante, na ibigay sa tao kung ano ang tama, na ipaliwanag sa kanya kung ano ang mga mali, siya ay malaya kung ano ang tatanggapin niya. Pero ang alahanin natin, sinuman ang sumuway sa kautusan ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatindi ang kanyang parusa sa lahat ng taong sumusuway sa kanya. At napakaganda naman ang reward ng Allah, ang paraiso sa sinumang sumunod sa kanya. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tao ay papasok sa paraiso, illa man aba. Maliban lamang sabi ng Prophet Muhammad sa sinuang ayaw at hindi niya gustong pumasok. Naitanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino bang ayaw pumasok sa paraiso? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang sumuway sa akin, faqad aba. Katotohanan siya ang ayaw pumasok. At sino man ang sumunod sa akin, siya ang gustong pumasok sa paraiso.
kapatid, dapat din natin malaman o dapat din paniwalaan ng isang Muslim, bagamat hindi niya nakikita ang Allah, siya ay nakikita naman siya ng Allah. Batid ng Allah ang lahat ng maging nakatago. Kung ano man ang nakatago sa iyong puso, ang Allah ay batid niya ang lahat nito. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, inuulit ko na lahat ng mangyari sa atin dito sa ibabaw ng lupa, na ito'y sa paningin natin ay mabuti man o masama, ito ay tanggapin natin ng bukal sa ating kalooban, na ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, kapag ginawa niya sa taong ito, ibig sabihin meron siyang layunin. Meron siyang layunin. Kaya sa ganitong mga pamamaraan o ganitong mga sitwasyon, sa atin lamang ay kailangan tayo ay magdamit ng pagtitiis at pasasalamat. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakapagtataka ang isang taong mananampalataya. Bakit nakapagtataka ang ugali ng isang taong mananampalataya? Sabi ng Prophet Muhammad, kung dumating sa kanya ang isang bagay na ito ay masakit sa kanyang kalooban, sabar. Ibig sabihin siya magtiis. Kapag dumating naman sa kanya ang isang bagay na ito ay napakaganda sa kanyang kalooban, napakaganda sa kanyang paningin, siya ay magpapasalamat agad sa Panginoon Diyos. So hanggang dito na lamang mga kapatid, at dito na nagtatapos ang 6 na haligi na ito'y tinalakay natin na mula sa haligi ng pananampalatayang Islam. Itong tinalakay natin mga kapatid ay maikling pagpapaliwanag sapagkat kapag ito ay tinalakay natin sa malawakang pag-uusap ay hindi natin matatapos sa ganito lang oras. So kung ano man ang nasabi ko rito o kaya na nabanggit ko na hindi malinaw sa inyong kalooban o kaya hindi masyadong malinaw sa inyong pag-isip, maaari kayong magtanong. At alamin niyo ang aming tanggapan at pwede kayo dumalaw o kayo bumisita o kayo tumawag lamang. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.